Darna. Sa isang mapayapang kaharian ng Bilbania, may isang hari na ang pangalan ay Don Fernando. Ang kanyang asawa ay si Doña Mariliana. Sila ay may 3 anak na lalaki. Ang pinakamatanda ay si Don Pedro. Ang ikalawa ay si Don Diego. At ang bunso ay si Don Juan. Isang gabi, samantalang natutulog si Don Fernando, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip at siya ay nagkasakit. Ang kanyang panaginip ay tungkol kay Don Juan, na siya ay inihagi sa isang balong malalim ng 2 lalaki. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Bilbania upang gamutin ang hari. Ngunit walang nakapagpagaling sa kanya. Hanggang isang ermitanyo ang dumating at nagsabi na ang tanging nakapagpagaling sa kanya ay ang 7 awit ng ibong Adarna. Ang ibong Adarna ay matatagpuan sa puno ng Piedras Platas sa bundok ng Tabor. Isinugo ng hari ang kanyang 2 anak na lalaki upang hanapin ang ibong Adarna. Ang una ay si Don Pedro, ang pangalan. Ay si Don Diego ang pangalawa, ngunit nabigo sila sa paghahanap ng ibong Adarna. Dahil sa labis na pagod, sila ay nakatulog sa ilalim ng isang puno na kumikislap ang mga dahon sa parang diamano. Kapag dumako ang ibong Adarna sa kalaliman ng gabi, ito ay umawit at pagtapos ay umiipo. Nang matakpan ang ipot ng ibong Adarna, ang 2 prinsipe, sila ay naging bato. Lumipas ang 3 taon, ngunit hindi pa nakabalik ang 2 prinsipe. Dahil dito natakot na si Don Fernando na isugo ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Dahil baka magkatotoo ang kanyang panaginip. Ngunit nagpumilit si Don Juan na hanapin ang ibong Adarna. Samantalang si Don Juan ay naglakbay upang hanapin ang ibon, nakita niya isang kitungin na humingi sa kanya ng pagkain. Dahil si Don Juan ay magandang kalooban, may magandang kalooban, ibinigay niya ang kanyang kahuli-hulihang bakod at tinapay sa matandang lalaki na kitungin. Dahil dito, tinulungan siya ng kitungin kung paano matatagpuan ang ibong Adarna. Sinabi niya, mayroon isang maliit na bahay malapit sa bundok kung saan nakatira ang isang ermitanyo na magbibigay sa kanya ng kaalaman na mahuli ang ibong Adarna. At ibinilin din ng magtanda na huwag siyang hihimlay sa isang puno. Nakaiga-igaya at nagtungo si Don Juan sa bahay ng ermitanyo. Pinatuloy naman si Don Juan sa bahay ng ermitanyo at inanyayahang kumain. Nagulat si Don Juan na makita niya ang pagkain na ilong sa kanya ay kanya tinapay na ibinigay sa isang kitungin. Kaya inisip ni Don Juan na ang ermitanyo at ang kitungin ay iisa. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng isang 7 daya at mataling na labahan at gintong sintas. At ang kanyang sinabi na tuwing kakanta ang ibon, Adarna, kailangan sugatan ang kanyang katawan at patakan ng katas ng daya ang sugat upang hindi siya makatulog. Kailangan din niya umiwas kung ang ibon ay umiipot pagkatapos umawit ng 7 awit at kapag nahuli ang ibong Adarna, dapat talian niya ito ng 7 sintas na ibinigay sa kanya ng ermitanyo. Naging matagumpay si Don Juan na makita at mahuli ang ibong Adarna. Ayon sa bilin na matanda, "Pagkawalan mo ako! Pagkawalan mo ako! Hindi po ako masama! Ako po ay ibon na malayang lumilipad! Ako po ang ibong Adarna!" Kanya din na iligtas ang kanyang 2 ermitanyo. Ngunit sa kabila ng mga ito, nainggit ang 2 magkapatid na si Don Diego at ang si Don Juan. Sumang-ayon si Don Diego sa masamang balak ng kanyang kapatid. Kanila sinaktan, sinulungan. Kinuha ni Pedro at Diego ang ibong Adarna at idinala ito ng hari. Gayon pa man, pagdating nila sa kaharian, hindi umuni at umawit ang ibon. Samantala, nagdasal si Don Juan dahil hindi siya halos makagapang dahil sa bugbog na tinanggap mula sa kanyang 2 kapatid. Isang matanda ang tumulong sa kanya at siyang hinilot hanggang gumaling. Dagdag ni siyang humuwi at sa kanyang pagdating sa kaharian,
Nagpalit agad ng balahibo ang ibon at bigla itong umawit. Ang hari ko'y bumalik na sa kanya. Sakit! Biglang gumaling ang hari nang marinig ng pitong awit ang ibong Adarna. Ngunit isang gabi, namalaya na pinakawalan ni Pedro at Diego ang ibon. Siya ay nakatulog at lumipad ang ibon papalayo sa kaharian ng Berbanya. Yun lang, may ads.